Yan mga kapatid, sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos at may nakita lamang akong video kung gaano kaka-entitled itong mga nagrarally ngayon at nanggugulo dyan sa People Power Monument sa EDSA na mga iglesia ni Cristo na nagkakaisa hindi sa pananampalataya kundi sa gawa ng laman na ang sino magsisipagsanay ayon sa Kapitulo 21, versikulo 5 ng Galacia, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Just imagine, dumaan lang yung isang, hindi ko alam kung katoliko ito o kaanib nila, na nagmumotor dahil perwisyo sila, kinuha na nila ng susi. Konsideradong karnaping ang ginagawa, parang mga kriminal. At ang matindi, binantaan pang gusto mong mamatay. Yan ba ang sa Diyos? Panoodin ninyo. Pero mo nangyari sa inyo, ba't ano po? Kinuha, pinagpupunan ako. Wala na eh, kinuha na nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Tartato na kahit. Alis ka na, para... Wala nga yung susi. Ay, wala na susi na. Wala na. Sa susi niya nawawala daw eh. Susi, balik susi. Bigyan niyo. Ay, susi. Ayan, nakita naman ninyo, dumaan lang yung isang nakamotor. Grabe, napakasasalbahe talaga ng mga ito. Hindi ito nagrarally para sa Pilipinas eh. Dahil kung para sa Pilipinas, dapat may pake ito sa mga Pilipino, lalo na yung mga civilian at mga nagtatrabaho. Tapos magpapakilala kayo, mga maliligtas kayo na Iglesia ni Cristo. Hoy, huwag kayong assuming. Dahil yung nasa 16 ng Roma, reperado sa aming mga Katoliko yan. Catechism of the Catholic Church 811, the true Church of Christ is the Catholic Church. At 931 of Book of Acts, sa original translation, Hymen et Ecclesiam Catholes, na ayon sa diksyonaryo, means universal, means Catholic, na referred doon sa 1st century Christianity ni Cristo. At yung iglesia na yun, nagkakaisa, hindi para mandahas, hindi para pumatay, hindi para magbanta, na sasabihin, gusto mong mamatay, nagkakaisa yun, 4:4 hanggang 5 ng Efeso sa pananampalataya. At isa sa uri ng pananampalataya, yung paggawa ng mabuti, pagmamagandang loob sa kapwa. 4:32 ng Efeso. Dahil yan ang ikasasakdalang pananampalataya na dapat ugaliin dun sa tunay na iglesyang nasa Biblia. At yan ang makikita ninyo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Eh ngayon, sasabihin, ba't may mga ganyan? Hindi kinukonsinti ng simbahan yan. Never na kinukonsinti ng simbahan yung mga katarantaduhan at etc. na mga gawang laman. Eh kita nyo, kayo na mismo nag-endorse sa inyong rally na ito Iglesia ni Cristo Rally, tas ayaw nyo magpadaan. Hinarangan nyo pa ng bus yung bus lane. Napaka-entitled nyo wala nga kayong permit dyan. Tsaka lang kayo kumuha ng permit kung kailan nakapag-rally na kayo. Illegal yung ginagawa ninyo. Para sa Pilipinas, kung para sa Pilipinas, magmagandang loob kayo sa kapwa ninyo. Hindi yung one biases lang kayo na pinaprotektahan nyo yung isang tao, kaya kayo nagproprotesta. Kaya tingnan nyo yung pinsalang dinulot ninyo. Tingnan ninyo, kukuyugin nyo pa yung nakamotor na motorista na magtatrabaho. Ewan ko, magsusundo yata ng anak, na pinagbantaan pa na gusto mong mamatay. Bakit? Dahil marami kayo dyan? Dahil we are one kayo? Ay nako, yung we are one o pagkakaisa sa Biblia, yun yung pagkakaisa sa pagsunod sa utos ng Diyos. At never na magiging pagsunod sa utos ng Diyos yung gawa ng laman at isa doon yung pagkakaalit na ginagawa nyo dyan sa rally ninyo. 5:19, Kapitulo 21 ng Galacia. O tutulan nyo yan, hinahamon ko kayo lahat ng debate. Kakasya kayo? O, kakasya kayo ng debate kahit anong tema, kakasya kayo? Ay nako, wala nga kumakasya sa inyo sa akin ng debate. Kaya yan, makikita ninyo, yan ba ang manifestasyon ng tunay na Kristiyano? O manifestasyon ng isang kulto na sunod-sunuran dahil ang meaning ng kulto is a group have a strong devotion to his leader. Sunod-sunuran kung ano sabihin ng leader, yun ang susundin nila, hindi yung sinabi ni Kristo. Dahil wala namang sinabi si Kristo na mag-rally kayo. Ang sabi ni Kristo sa 4:5 ng Efeso na ipinasulat kay Apostolo Pablo sa mga taga-Efeso, hindi sa mga taga-Pilipinas, magkaisa sapagkat kayo'y sangkap ng katawan. Sa papaanong paraan magkakaisa? Sa pagsunod sa utos ng Diyos, at isa sa utos ng Diyos, 4:32 ng Efeso, yung magmagandang loob sa isa't isa. Eh ngayon, meron mga ibang senaryo na loko-loko daw yung nakamotor. Eh pagpalagay nyo na gumawa sa inyo ng masama, dapat nyo magantihan? 3:9 ng unang Pedro, huwag gantihin ng masama sa masama.
at alipusta sa alipusta. Kaya nga hindi na sa inyo gumagante dahil natatakot eh. Napaka-entitled ninyo. Kala nyo kayo ang may-ari ng Pilipinas. Never! At kung gusto nyo man i-under ang Pilipinas, hindi kami magpapa-under sa inyo. Mamatay na lang kami kaysa magpa-under sa inyo. Yung Kristo nyo nga, peki eh. Tao, yung Kristo sa Biblia na ipinakilala ng Ama sa 1:8 ng Hebreo, Diyos na nagkatawan tao, kaya ang pinakilala ni Kristo ang Ama, hindi ang kanyang sarili. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya Diyos. Bakit? Sapagkat sa 5:20 ng unang 1, nung naparito siya sa pamagitan ng pagkakatawan tao, na ang purpose niya ipakilala ang Ama, siya naparito bilang Diyos at tagapagligtas, at hihintayin natin sa 2:13 ng Tito bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At yan ang Kristo na nagtayo ng isang simbahan, isang organisasyon na hindi i-register sa Security and Exchange Commission. At yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, na siyang Iglesia ni Kristo sa 16:16 ng Roma, na referred to God, kaya tinawag na Church of God sa 20 verse 28 of Book of Acts. At pagkatapos mga lahat, sa 931 of Book of Acts, sa La Sagrada Biblia, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang iglesia na yan, sa 14:33 ng unang Korinto, tinawag na Iglesia ng mga banal. Kaya never namin kinukonsinti yung mga ganyan. Ba't hindi nyo itiwalag yan? Ba't kayo nagkakaisa sa gawa ng laman na pagkakampi-kampi ang ginagawa ninyo? Hindi pagkakaisa sa pananampalataya. Kaya yung mga members, sana mapanood niyo ito, magising na kayo. Huwag kayong maging panatiko. Dati rin akong INC, pero sa awat tulong ng Diyos, umalis ako dyan. Dahil sa 12:9 ng Roma, makisanib sa mabuti. Unang Tesalonica 5:22, layuan ang bawat anyo ng masama. At never na magiging mabuti yung pagkakampi-kampi na siyang gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia. Yun lang mga kapatid. God bless.